At dahil nung nakaraang episode or podcast ay pinag-usapan natin ang tatay ni Liza Soberano na talaga namang ewan natin naghahanap ng kung ano. This time naman, pag-uusapan naman natin ang naging reaksyon or kung paano namang ipinagtanggol ng nanay ni Andrea Brillantes ang kanyang hindi man unika iya, ang kanyang anak na si Blythe or si Andrea. 'Di ba? Nakakaloka din talaga before yung mga netizen, yung mga nangingialam, mga marites, o susero, o susera, chuchuchuchu, lahat nag-iintay. Bakit walang sinasabi ang mga ganyan? Chuchuchuchu. Ngayon, nagsalita, hindi na nakatiis si Ginang Bel o Brillantes na nasagutin ang isang Instagram post nung nakaraang Sabado, December 2 din ito halos sabay sila nung tatay ni Liza na hindi na niya na kasi nagbigay na siya ng pahayag tungkol sa naging hiwalayan nga din ni Kathniel at sinabi niya na sobrang nadadrag yung pangalan ni Andrea, maraming kalat na nangingibabaw na daw ang toxicity, at nilabel pa niya ang mga netizen bilang mga bunch of savages. Ang taray, no? Bunch of savages. Na sabi, bahala kayo dyan. O, di ba? Yung mga kasi nga ang dami rin netizen na ini-involve at talagang isa si Andrea or talagang si Andrea yata ang pinakasentro ng sinasabi nilang rason ng hiwalayang Kathniel. So, para dito kay Mami Bel, sinasabi niya na anong tawag dito? Na sinagot niya ang issue na kasi may nag-question sa kanya kung paano daw niya pinalaki itong si Andrea, na sinagot naman niya na sinabi niya na ano tawag dito? Ito binabasa ko to para hindi ako magkamali. Ayun, with a touch of annoyance, Bel fired back, listing Andrea's accomplishments like a boss. Graduating from school, building a house, running her own business. Napagtapos niya sa school ang mga kapatid niya, nakapagpagawa ng bahay, masariling negosyo, and yun yung mga sinabi ni Ginang Bel Brillantes doon sa nagko-question sa kung paano daw bang pinalaki ni Ginang Bel si Andrea, kasi nga parang pinalalabas nila na parang hindi ito naturuan ng mabuting asal dahil nga sa dami-dami ng mga issue nito nung kinasangkutan sa showbiz, laging lalaki nang aagaw ng lalaki, nakikipagano sa lalaki, parang ganon. So yun ang naging sagot niya, na syempre hindi rin tinantanan ng mga bashers dahil sinabi niya, so ano na lang pong ginagawa ninyo bilang nanay, dahil parang inasa niyo na sa anak ninyo yung mga ganyang responsibilidad na talagang inaamin mo na siya na yung breadwinner, etc. na hindi na pinatulan ng nanay. Kasi nga naman sinabi na doon sa mga bashers na gano'n, sana naman meron din kayong ambag sa mundo ng mga pinagsasasabi nyo yan. And yun na nga, base na rin sa aming pagsasaliksik, itong nanay niya na maganda rin na ang totoong pangalan ay Mabel Gorostiza. Gorostiza, di ba may mga ganun sa Bicol ng mga apelyido? Oo. Si Ginang Mabel Gorostiza, aka Bel Brillantes, ay 4-time national record holder in free diving. At kamakailan lang ay nirepresent niya po ang country natin sa recent Ida Pool World Championship held in Jeju, Korea. O, di ba ang taray, no? Competition ito kung saan sinishowcase sa mga talents ng mga world top free divers. Ay, diver pala siya, kaya pala medyo mulata yung kulay niya, parang babad sa dagat. Okay. Ayan. Kasama doon sa team na yun ng national team ng Philippines itong si Ginang Bel, at nakipaglaban sila sa mga countries like China, South Africa, Poland, Chinese, Taipei, Indonesia at Singapore, diba? So ang dami-dami ang gist lang ng istorya na to, talagang ang nanay o ang tatay, pag talagang feeling nila sobra-sobra na rin yung panlalait, pang-alipusta sa mga anak nila, gagawa sila ng paraan talaga para lang sagutin yung mga sinasabi nating taong wala namang kinalaman or hindi naman talaga nalalaman yung mga totoong kwento o mga nangyayari. So, it's still
dahil sa usaping Katniel, nakilala natin, lumabas ang pangalan ni Ginang Mabel Gorostiza, aka Bel Brillantes. Pinagtanggol niya syempre ang anak niya, that's understandable. Pero itong si Andrea, sa mga naging panayam din niya na napanood din namin, nakasalubong namin sa TV5 ito, no? At gagawin nga natin ng separate episode. Ang dami rin niyang mga sinabi doon bukod doon sa naging interview niya kay Luis. Nauna yung Luis, and then latest po itong sa TV5 na talagang sinabi niya na she has to work. Ang dami niyang trabaho na binbin ngayon. May mga ginagawa nga siya, mga endorsements na lalabas ngayong 2024. So, deadman na lang muna siya kasi kung pagbibigyan daw niya ng oras or ibubuhos niya ang kanyang atensyon dito sa mga negativity na ito, lalo na yung pag-involve sa kanya sa mga usapin sa mga hiwalayan at breakup issue at kung ano pa man, hindi na daw matatapos ang usapin dahil ganun talaga. Sabi niya siguro ito yung price na dapat niyang harapin, dapat niyang tanggapin kasi at the end of the day, sabi nga naman niya, lalabas din naman ng totoo dahil siya isang babae lamang, isang artista na nagpapakita ng kanyang talento. At sa mga lahat daw ng mga nakakaintindi sa kanya, maraming salamat. At sa mga hindi naman nakakaintindi at binabash siya, wala naman daw problema kasi tanggap naman daw niya na sa lipunan ito, sa society na ito, since bata pa siya, nakaramdam na siya at natanggap na niya ang mga bagay-bagay na mga negative dito sa showbiz. O yun lang. Ang ganda ng mga pagganyang paliwanagan, pero yun na. At the end of the day, tayo dito sa Team Unbettable or Unbettable Channel po, ay patuloy pong tututok at tututukan ng mga ganyang usapin. Kaya nga, iniimbitahan ko po kayo uli sa December 17, 9 o'clock in the evening, Sunday po yan, Philippine time, magla-live po ang Unbettable Channel!